So thank you, Jesus. May God bless you in Jesus' mighty name. Please take your seats. So it's a good Sunday morning. Amen? Kadamo sa aton nga mga kabataan from Kamingawan, pila sila kabilog? 13 sila kabilog. Ang mga matutom naton nga mga kabataan from Kamingawan. Actually, 13 sila kabilog, wala pa na di si Brother Simon kag si Sister Hergeline kay naglain Manila pamatsyag. So ano na lang kung ara pag ito sila, kundi 15 sila. Ginayo lang namon ang in-drive kagina, kaya ang in-drive mas barato siya sa Grab para just so you know, no? So thank you Jesus sa kagina sa driver gin pangayo namon na iyang number kag kanami isang in-drive lang app kay ka user friendly. Pwede ka rebook, hindi ka na mag-pinliwat sa imong address kag same nga driver. So kabalo na siya kung diin kami makadto kag ginpangayo namon ang iyang name kag number kagina. Kag kanami siya kay 6-seater lang ang amon ginkuha. Pero kay 8 sila ginpaigo namon didto kay hindi kaigo sa Wigo. So Lord, liog lang ko na Lord. So thank you Jesus. And it's a good day. Happy anniversary sa akong nga beloved wife. Thank you, Jesus. Dasig lang, no? Kung ano ko ka-effective or ka-efficient, dako na dirang part ni Sister Paula. So thank you for helping me no, sa pag-carry sang sining load, ang sining burden. So you are a blessing to me and sa sining church. And sa amon nga mga friends dira online, sa mga friends nila ni Sister Ging, ni Brother Edri, sa din to ni Allen Sister Ging, Tacloban. So we welcome you and we greet you in the mighty name of Jesus. May God bless you sa inyong pagpamati, no? Pwede man din natin i-replay sa page gid naton. Kag sa mga friends namon nga nagapamati nga hindi namon kilala, we also greet you in the mighty name of Jesus, and we are looking forward nga makaupod man kamo namon sa diri sa amon nga simbahan sa Mansilingan. Welcome gid kamo diri mag-join sa amon nga fellowship. So it's a blessing to be in the house of God sa subong nga aga. Wala na sang iban pang lugar nga mas labaw pa sa lugar kung di naton mabatyagan ang presensya ni Jesus. Amen? And thank you Lord kay ara kita sa ina nga lugar, ara kita sa husto nga lugar sa subong aga. I just hope nga wala kita nakadto diri subong expecting nothing. Dapat kada kadto naton may ara kita expectation sa Dios. Expectation that God will answer prayers. Expectation that God will change lives. And expectation that He is going to do something impossible. Amen? Di ta pagbutang sa aton nga pinsar nga this will just be another ordinary Sunday. Kada abot tadi kabalo na kita sang matabo, kabalo na kita sang pasunod. Nga after naton Sunday school, may break time, may pamahaw, tapos may worship. After sang 3 to 4 songs, mamati kita Word of God, makanta naman liwat, kag ma-fellowship, kag mapuli. O kung amo nang aton gina-expect, ti amo lang gid na ang matabo. No, amo lang gid na laban-laban ang mabato naton sa subong nga adlaw. So hindi kita malipat that God is here. For where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. And I believe if God is here, then today
is not an ordinary Sunday. Kaya kung diin si Jesus, anything is possible. So I believe today is another opportunity for Him to do something extraordinary. It's an opportunity for Him to perform miracles, to perform healing, to restore, to forgive, and to fulfill His promise. Amen? Kagang Diyos siya kung magpromisa siya, we know nga ginatuman niya gid ang iya nga promisa. Bisan ano pa nakadugay, bisan ano pa nakadaw ka imposible, He will fulfill His promise. That's why we have every reason to expect, because God is a promise keeper. Wala siya gabag-o, wala siya galiwat-liwat ang iya nga pinsar pareha sa aton. Wala siya liwat ang iya desisyon pareha sa mga tao nga nagapasalig sa aton. So kita makasalig kita sa Diyos. Amen? So this morning, as we turn to the Word of God, let's open our Bibles to 2 Kings chapter 4, verses 1 to 7. 2 Kings chapter 4, 1 to 7. Di na siya sa Old Testament or sa New Testament? Sa Old Testament na siya, Brother James. 2 Kings chapter 4, 1 to 7. So please stand for the reading of the Word of God. Let's read verse 1. Now there cried a certain woman of the wives of the sons of the prophets unto Elisha, saying, Thy servant, my husband, is dead, and thou knowest that thy servant did fear the Lord, and the creditor is come to take unto him my 2 sons to be bondmen. And Elisha said unto her, What shall I do for thee? Tell me, what hast thou in the house? And she said, Thine handmaid hath not anything in the house, save a pot of oil. Then he said, Go, borrow thee vessels abroad of all thy neighbors, even empty vessels. Borrow not a few. And when thou art come in, thou shalt shut the door upon thee and upon thy sons, and shalt pour out into all those vessels, and thou shalt set aside that which is full. So she went from him and shut the door upon her and upon her sons, who brought the vessels to her, and she poured out. And it came to pass, when the vessels were full, that she said unto her son, Bring me yet a vessel. And he said unto her, There is not a vessel more, and the oil stayed. Then she came and told the man of God, and he said, Go, sell the oil, and pay thy debt, and live thou and thy children of the rest. So let's pray. Lord Jesus, we thank you, Lord, sa subong adlaw, for bringing us here safe and sound, for sustaining our strength. And thank you, Lord, sa pag-keep sa amon for another week, and for all the blessings you've given us. Lord, we pray for the preaching of your word. Kabalo kami, Lord, nga ari ka sa sining lugar. Speak to us pagi sa imong nga mensahe, and move freely in our midst sa sining aga. This is your church, Lord. Ginadayaw ka namon, ginalift up ka namon sa sining lugar. All this we pray in Jesus' name. Amen. So praise the Lord, everyone. Please take your seats. Our message today is, The Promise is unto you. Pwede tama ba? The promise is unto you. The promise is unto you. The promise is
unto you. So gusto ko subong aga magsulod gid sa aton nga pinsar ang ining nga mga pulong. Nga ang promesa sang Dios para sa imo. Para sa tanan. Hindi lang para sa pilalang ka mga tao. But sa tanan nga tao nga naga-respond o kung nagasabat sa panawagan sang Dios. So ang aton nga story, subong adlaw, natabo ni siya sa time ni Prophet Elisha. So, mari kada di Sister Elisha. Because ang katutom ni Brother Otep, na-invite niya ang iya duwa ka utod si Brother Johan kag Sister Elisha. Si Sister Elisha, muna siya nga aton nga president sa Kamingawan. So, welcome ka mo diri. Kabay pa nga mabalik-balik. Kit ka mo, Brother Johan. Brother Johan doon na butungalan ni Otep How. Pero ga-attend ni siya. Maayo ni siya magkanta, no? Brother Johan? Go-volunteer gina siya magkanta daan dito. So, ang story naton natabo sa time ni Prophet Elisha. Isa kadlaw may babae nga nagahilibion nagpalapit kay Prophet Elisha. Kaya ang iyang abana napatay. Ang iyang abana isa sa mga ginatawag sons of the prophets. Magsiling kita sons of the prophets, grupo ini sa mga tao nga nagatrain under sa mga prophets para makabalo sa pulong sa Dios kag mag-serve sa Dios. Subot silingon, faithful ining asaw ang bana sang babae nga napatay. So nabalo siya upod sa iya duwa ka bata. Pero ang dako pagid nga problema sang napatay ang iyang bana, may dako sila nga utang. Utang pa more. May dako sila nga utang sa unhon nila karon kay napatay na ang ilang amay. Pero wala dira ginhambal sa Bible nga may dako sila nga utang. Kaya ang focus ng sining istorya hindi kung paano sila nagka-problema, but kung paano sila gin-deliver sa Diyos sa ilang sitwasyon. So mga kauturan, ang ini nga story naga-remind sa aton nga bisan faithful kita, maka-experience kita gyapon sa mga kabudlayan sa kabuhi. Siling dara sa verse 1, now there cried a certain woman of the wives of the sons of the prophets unto Elisha, saying, thy servant, my husband, is dead, and thou knowest that thy servant did fear the Lord. So ang lalaki nga napatay, nag-aalagad man sa Ginoo. May kahadlok man siya sa Ginoo. Pero amo pa tong natabo sa iya, napatay siya. Kaya ang iya pamilya, gapamigado. Gatubang sila sa karon sa isa ka mabudlay nga sitwasyon. So kung Kristiyano, kaya di bot silingon nga exempted kaya sa mga kabudlayan sa pangabuhi. May mga faithful nga mga Christians nga nagamasakit gyapon and we cannot question God. May mga faithful nga mga Christians nga madulaan gyapon sa mga loved ones, mapatyan. May mga faithful nga mga Christians nga nag-struggle gyapon financially. Nawambal gani ni Jesus, in the world you shall have tribulations, but be of good cheer. I have overcome the world. So sa kalibutan, ara gid na iya ang mga problema, ara gid niya mga pagantos, mga kasubo, mga kabudlayan, pressure sa pangabuhi. Kung estudyante ka, kung kaobra ka na, tigulang ka na, may ara gid na gyapon mga problema. Wala nagambal ang Diyos nga kung mag-alagad kita sa iya, wala na kita problema. Pero ginpasalig niya kita, nga hindi niya kita pagpabayan. Hambal ni David sa Psalm 34:19, many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivereth him out of them all. So muna ang promesa sa Diyos, no?
nga i-deliver niya kita sa aton nga sitwasyon. So, balik kita sa istorya sang widow, sang balo nga babae. So, nagsugod ang iya istorya sa isa ka problema. Gahibi siya, kapangayo, bulig kay Prophet Elisha. Kay siling niya, "Thy servant, my husband, is dead, and the creditor is come to take unto him my 2 sons to be bondmen." So during this time, kung ang isa ka tao may utang, ang creditor o kung ang nagpautang, may karapatan siya nga pwersahon ang nangutang nga magbayad paagi sa pagserbisyo hasta mabayaran ang utang. So muna ang gusto matabo sang ilang nga ginutangan. Gusto sang nagpautang sa ila nga kwaon ang duwa niya kakabataan kag himuon mga ulipon, bond servants, hasta mabayaran ang ila utang. So imagine kung ano kamiserable sang sitwasyon sang sining nga babae. Napatya na siya sang bana karon kwaon pang duwa niya kakabataan. Kag kung lang tawon tang ila sitwasyon, wala na gid siya iban nga choice. Wala na breadwinner sa ila pamilya, hindi man siya manggaranon, wala man siya income, so no choice, amo gid na ang laban-laban matabo. Kwaon gid sa iya ang iya mga kabataan. Pero kabalo kamo mga kauturan, sa amuning nga mga tion, ang Dios nagapakita sang iya nga gahom sa amuning mga panahon or tion sa aton kabuhi. No, sa time nga wala-wala na gid kita. Sa time nga wala ka na sang iban pa nga madlaganan. Nga daw ara ka na sa dead end. Ubos-ubos na imo kusog, na exhaust mo ng tanan nga pwede mapangayuan bulig. Daw wala ka na sa pag-asa. Ara ka na sa imo nga breaking point. So dira ang Diyos naga-intervene. Dira ang Diyos naga-provide. Kag dira ang Diyos nagapakita sang iya miracles. Amen? So sang nagpalapit ining widow kay Elisha nga nagahilibion kag nagapangayo sang bulig, ginpamangkot siya ni Elisha sa verse 2. "What hast thou in the house? Ano lang bala ang may ara ka sa inyo nga balay?" Daparyas man na sa kay Moses ang ginpamangkot siya bala. "What is in your hand? Ano lang ang may ara ka sa imo nga mga kamot?" Karon nagsabat ang widow, "Thine handmaid hath not anything in the house, save a pot of oil." So ambal niya, wala gid kundi sang bisan ano except sa isa ka pot sang oil. So mulang gid to ang may ara siya sa ila balay. Kag kung siya paminsaron or kita man, kung lang tawon naton, ka-insignificant kaayo nga daw hindi mo mapuslan ng oil, nga daw wala siya sang bili, hindi niya man ito magamit, bayad sa iya kautangan. Pero ang ini nga gamay nga butang nga may ara ang babae, para sa Diyos siya pwede na to. Para sa Diyos siya enough na to. Kung ano man to kagamay ang ara sa iya. No, kung gabatsyag man kita sina, no? Na daw wala-wala gid ko. Daw hindi man ko qualified. Bata pa man ko, hindi pa man ko mapuslan. Kung tigulang ka naman, may excuse ka man gyapon, tigulang na ko, hindi na ko na pwede. Hindi ko na nakaya. Pero ang Diyos siya wala nagalantaw sang kung ano man ang aton nga masarangan. Galantaw siya kung willing bala kita magpag-amit sa iya. Kaya ang miracles ng Diyos siya wala nagadepende sa kung ano kita kasagad, kung ano kita kaabilidaran. Nagadepende na sa kung ano ang Diyos ka-powerful. Kaya bisan ano kita ka-waywaay,
bisan ano kita kagamay, bisan ano kita ka hubin, bisan ano kadutay sang pwede naton ma-offer sa Dios, pwede na iyapadakuon sang Dios. Pwede na iyapadamuon sang Dios. Amen? Karon ang hambal ni Elisha sa verse 3, then he said, "Go, borrow thee vessels abroad of all thy neighbors, even empty vessels, borrow not a few." O, anong ba niya? Go! Lakat! Panghulam ka sa imo mga tupad balay sa mga suludlan nga wala unod, mga empty jars o kon mga containers nga wala sang unod. Kag damua. Borrow not a few. So damatingala kano nga ang kinanglan niya sang babae kwarta. Tapos papangitaon siya ni Elisha sa mga suludlan. So, hindi maintindihan ang iyang plano. Galing kay ang Diyos siya, kung mag-iyo siya, hindi ta na maintindihan. Kisa gusto niya magsunod lang kita sa iyang sugo. Gusto niya magsunod kita anay, antes kita makaintindi. Kung gusto ta sang miracle, then we have to expect it. Kinanglan naton magpreparar para sa sina nga milagro. Para sa bala gapangamuyo kita nga mag-ulan. Dapat braw naton kung gusto naton mag-ulan. Kung gatuo kita nga mag-ulan. Mapreparar na kita nga daan sang payong. Hindi pwede nga nangamuyo ka nga mag-ulan pero wala ka payong. Butsilingon, wala ka nagtuo nga maulan. Pars na gusto mo makapasar ka sa imo test. Brown mo? Mapreparar ka gid. Matuon ka gid. Hindi pwede nga gusto mo makapasar, Lord, gusto ko mapasaran amon nga summative test, amon nga final exam. Pero wala ka nagtuon. Wala ka nagpreparar. Wala ka nag-anticipate. Wala ka nag-expect nga makapasar ka. So ara sa aton nga preparasyon. So, mutong instruksyon ni Elisha sa babae, manghulam siya sang empty vessel sa iya mga tupad balay. Kung nga kinanglan empty o kung wala unod. Because only empty vessels can be filled. Ang mga wala unod, amula na ang pwede masudlan. Kung puno kita sang kaugalingon naton, puno kita sang pride, hindi kita masudlan sang Espiritu sang Diyos. So, kinanglan empty vessels. Hindi ka pwede madugangan, hindi ka mapunaan kung puno ka ng daan. Naghambal ni Elisha, damuon niya hulam, borrow not a few. Kaya ang Diyos siya, kaya niya mag-provide sang bugana. So sa preparasyon pa lang dapat ga-expect ka na nga may dako nga himuon ang Diyos. Depende sa aton pagtuo kung ano kadako ang pwede mahimo sa Diyos. Pwede na obrahon pero ang matabo sa imo, ara sa imo nga pagtuod. So silindara sa Bible, nga ginsunod sang babae ang instruksyon ni Elisha. So she went from him and shut the door upon her and upon her sons, who brought the vessels to her, and she poured out. So wala na siya damo pa pamangkot, nag-obey lang siya sa kung ano ginsugo ni Elisha. So imagine sang nagpanghulam siya sang mga suludlan sa iyang mga tupad balay. Gatingala guro ang iyang mga tupad balay nga anhon mo ni tani ang mga sudlan. Ibalik mo gida. So base may iban pa to nga nag-reject saya, hindi ko yung magpaulam kay kuanin daan namon nga mga suludlan, mga branded ni nga daan. Corel pa ni daan base mabuka ni karon.
ibalik mo gida dapat inabalang may mga nanay nga dapat ang Tupperware balik mo gida bala na kung hindi ka magpuli basta ang Tupperware balik. So most likely may mga rejections man didto sa iya nga pagpanghulam. Kag paano na lang kung nahuya-huya pa siya sa iya mga tupad balay or nahuya-huya siya sa ginapobra sa iya ni Elisha. Di kundi wala natabo or wala niya maubra ang ginapaubra sa iya. Eh siyempre, ka-embarrassing man ginaya manghulam, no? Sa imo mga tupad balay. Sino na ka pang hulam sa tupad balay? So bisan kahuluya pero ginaubra sang babae. Actually ang aton nga ubra sa ginharian sang Dios kinanglan tagid maging kapalmoks. Kaya bisan sa pinsana nila hindi nila kinanglan ng Diyos, wala sila labot ang ang ila kabuhi, mahitso nila. Pero kinanglan nato ni pabalo sa ila nga kinanglan sang tao ang Diyos. So kung mahuya-huya ka, paano na maglabot ang ina nga mensahe sa iban nga tao? So parehas ni sa babae, no, ginatubang niya ang ginsugo sa iya. Kag nakaulam siya sang damo-damo nga empty vessels. Gindala nila sa ila balay kag nanirado sila sang pertahan. Kag didto na nila ginsudlan o kun gintughungan sang oil ang mga empty vessels. So imagine no, gabubo siya sang oil halin sa iya gamay nga pat nga banya amo lang niyang may ara ako pero amo tong gingamit ya sa pagbubo pagpuno sa tanan nga empty vessels nga natipo nila. So imagine ikaw to nung gabubo, hala isa napuno, wala na ubos, hala sige gyapon ni kadua, hasta ikatatlo, hasta nga tanan ng empty vessels napuno halin sa gamay nga pat nga may ara ang babae. So amo lang to ang the only thing nga may ara siya pero nag-multiply, nagdamo, sang nag-obey ang babae. So kisaga worry gid kita, Lord, paano na lang niman? Maano na lang taniman? Kung latawon ta ang pag-ubra sang milagro, hindi ta na ubra na sang Diyos. No, ang part ta lang gid is magsalig sa iya kag magsunod sa iya. Now so verse 6, and it came to pass when the vessels were full that she said unto her son, bring me yet a vessel. And he said unto her, there is not a vessel more. And the oil stayed. So sang napuno na ang tanan nga suludlan na mangkot siya sa iya nga bata, wala na da. Wala na da suludlan. Sabat sa yung bata niya, wala na ma. Ubos na. Kag didto lang naguntat ang tubod sang oil. Sang nasudlan ang tanan nga empty vessels. Wala siya naguntat kay tungod ginkulang siya sang oil o kung naubusan ng Diyos kay ang Diyos siya wala ka kaubusan. Naguntat lang siya sang napunan na ang tanan nga empty vessels. Ang tanan nga dapat mapunan. Then she came and told the man of God and he said, go sell the oil and pay thy debt, and live thou and thy children of the rest. So karon ginpabaligya sa iyang oil nga nabaton niya. Hindi lang para mabayaran ang tanan nila nga utang, siling ni Elisha, ang sobra nga kwarta gamiton nyo sa inyo pagpangabuhi. O, grabe mag-provide ang Diyos, no? Hindi niya lang kaluwason sa imo nga problema, i-secure pa niyang imo nga future. So, kanami nga story ining miracle nga ginobra sang Dios sa sini nga babae.
Kag mapati man kita kag sa hindi, mambal ka sa Bible malang na. Ang Diyos pwede man magmilagro sa aton nga kabuhi. Gamay man ina o kung dako, ang Diyos pwede gid maghimo sang milagro sa aton kabuhi kay wala sang imposible sa Diyos. Pero kabalo ka mo mga kauturan, may mas nami pa sa sining nga miracle nga ginobra ang Diyos sa aton nga time. Kagamugin niyang gusto sang Diyos nga makita naton subong. Kung diri sa aton nga istorya, gin-multiply niya ang oil, kaginpunan niya ang mga empty vessels. Sa aton nga time, ang empty vessels, ang mga tao mismo. Sa aton nga time, ang pun-an sang Diyos, ang mga tao nga nagapangita sa iya. Ang mga tao nga nagakinahanglan sa iya. After sa pagkamatay ni Jesus, nabanhaw siya pagkatapos ng 3 ka adlaw, kag antes siya nagsaka or nagkaya balik sa langit, gintipon niya ang iya mga disciples. Kag nagbilin siya sa instruction. Sa Acts 1 verse 4, and being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which saith he, ye have heard of me. Ang siling ni Jesus, hindi kamo maghalin sa Jerusalem, kag hulton nyo ang promisa sa Diyos na maabot diri sa inyo sa Jerusalem. So ano ay ang ini nga promisa nga ginbilin sang ni Jesus sa iya nga mga tumuluo. Now sa chapter 2 sang book of Acts, may 120 ka mga disciples nga nagsunod sa instruction ni Jesus. Nagtipon sila sa isa ka balay, ara sila sa babaw sang balay sa upper room. Dara sila every day nagahulat sa promisa ni Jesus. Okay? Napatay si Jesus, antes siya nagbalik sa langit, naghambal siya sa iya disciples, hultan nyo, kay may hatag ako sa inyo. Promise. So naghulat sila sa upper room, nagapangamuyo sila, naga-worship, and then gulpi lang may natabo. Sa Acts 2 verse 1, and when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and filled all the house where they were sitting. So may mabaskog nga hangin nga nagpuno sang balay. Samtang nagapangamuyo sila. May mabaskog nga hangin. Napuno ang balay, ang room, kung diin sila nagapangamuyo. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. So, ano natabo sa ila? Sang napunan sila sang Holy Ghost? Ano natabo sa ila? Sang naka-receive sila sa Holy Ghost? They began to speak in other tongues. Naghambal sila sa lain nga lingwahe. Sa lingwahe nga wala nila nabalaan. Kag sinoong nagpambal sa ila? Ang Holy Ghost, as the Spirit gave them utterance. So amuni ang fulfillment sang promisa sang Diyos mga kauturan, ang fulfillment sang promisa ni Jesus sa ila. Nga pila ka adlaw maabot sa inyo ang Espiritu sang Diyos.
mabaton ninyo ang Espiritu sa Diyos. Sila ni Peter sa Acts 2 verse 16, "But this is that which was spoken by the prophet Joel. And it shall come to pass in the last days, saith God, I will pour out my Spirit upon all flesh." Sa din niya ibubuo yung Espiritu? All flesh. Sa tanan nga unod. "And your sons and your daughters shall prophesy, and your young man shall see visions, and your old man shall dream dreams. And on my servants and on my handmaidens I will pour out in those days of my Spirit, and they shall prophesy." So, muni ang promisa sa Diyos, mga kauturan, nga punan niya sa iya Espiritu ang mga tao. Now, sang nakita sa mga tao ang una gid nga pagbubo sang Espiritu sang Diyos sa mga tao, sa iya mga disciples, kag after nila nabatian ang mensahe ni Peter, kag in-explain ni Peter nga nag-amuto ang mga tao, natingala sila nga aga pa ni sang kalibutan, nag-inom na sila, nagpaubog na sila, kay nagambal sila sang lain nga lingwahe, abi sang iban, hubog sila. So, gin-explain ni Peter sa ilang natabo, nga iya to obras sang Diyos, nga nakabaton sila sang Holy Ghost. So, namangkot sila kay Peter, "What shall we do?" Ano ba lang obrahon namon? So, ang bal ni Peter sa Acts 2:38, "Then Peter said unto them, Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost." So, ano na siya? Ang gospel. Ang repent, mahinulsol kita sa aton mga sala. Magpalapit kita kay Jesus. Palapit kita sa Diyos nga gusto naton magbag-o, gusto naton talikdan ng aton daan nga pagkatao nga makasasala. And be baptized sa ngalan ni Jesus kay para sa ano? Para maging member sa church, para maugasan ng aton nga mga sala. And you shall receive the gift of the Holy Ghost. Sila niya, you shall receive the gift of the Holy Ghost. Wala siya nagambal, maybe you will receive the gift of the Holy Ghost. Or perhaps you will receive the gift of the Holy Ghost. Ano ang balya? You shall receive. Sigurado gid nga makabaton ka sa Espiritu sa Diyos. Kay amo ini ang promesa sa Diyos sa aton. And because God always keeps His promises, you shall receive the gift of the Holy Ghost. Now sa 39, "For the promise is unto you and to your children, and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call." So si Peter nagambal sa mga tao nga naka-witness o kung nakakita kung paano napunan sa Holy Ghost ang mga disciples, kung paano sila nag-speak in other tongues. Siling niya sa mga tao, "The promise is unto you." So, para kay sino ining promisa sa Diyos? Para sa imo. And to your children. Para sa mga kabataan. Mga kabataan, para kay sino ni ang promisa sa Diyos nga Holy Ghost? Para sa inyo. Hindi lang sa mga tigulang, para sa inyo nga masunod nga henerasyon. And to all that are afar off.
Di ba dito sila gintipon sa Jerusalem? Hindi lang dito hasta ang promisa sa Diyos. Sambaya to all that are afar off, para sa tanan nga nasyon, para sa Pilipinas, para sa Bacolod, para sa Mansilingan, para sa mga taga-Kamingawan. Amen? Even as many as the Lord our God shall call. So hasta sa nooy na yung promisa sa Diyos, nga iatag niya ang iya espiritu sa mga tao. As long as gasigi papanawag ang Diyos sa mga tao, the promise is still available. Ang kulbaan lang, kung maguntat na panawag ang Diyos sa mga tao, dito pa kita manawag sa iya. Sayang kung dito pa kita maka-realize na, ay kinanglan ko ang Diyos. Pero ang Diyos, kung sa Noah's Ark pa, ang lesson naman kagapon, nagsira na ang ark, kag dito ka pa manawag, uy kinanglan ko kaluwasan. So saan o kita dapat mapalapit sa Diyos? Saan o kita dapat manawag sa iya? Next week? Next Sunday? Saan o kita manawag sa iya? Subong. Samtang may tsansa pa kita. That's why hambal ni Apostle Paul sa 2 Corinthians 6:2, behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. So today is the day. Subong ang tion sang aton kaluwasan. Hindi na kita maghambal, next time lang Lord. Next week lang, next month lang, maabot gid kita da. So, subong ang tion samtang may tsansa pa kita. Amen? Now, kung sa Old Testament, ang ginapunan sang Diyos ang mga empty vessels, sa aton nga time, ang ginapunan sang Diyos ang mga tagipusoon nga nagapati sa iya. Ang mga tao nga nagakinanglan sa iya. Ang mga tao nga broken, ang mga tao nga hopeless, ang mga tao nga helpless, ang mga tao nga damo sang diferensya, ang mga tao nga hindi perfect, mga tao nga unworthy sa pagpalangga sang Diyos, mga makasasala, pero gusto magbag-o. Mga makasasala, pero gusto niya mga buhi nga may Diyos sa sini nga kalibutan. So, muna yung mga tao nga ginatawag niya, kag gusto niya tagaan sang iya nga promisa. For the promise is unto you. So, mga kauturan, wala na sang ibaan pangabutang ang mas malabaw pa or mas masubra pa kaysa sini nga butang nga ginapromisa sang Diyos sa ato. Oh, the promise of the Holy Ghost. Sobra pa niya sa kwarta. Sobra pa niya sa nami nga balay. Sobra pa niya sa kung ano man nga butang ang may ara sa kalibutan. Kaya ang tanan diri sa kalibutan, temporary lang. But if you receive the promise of the Holy Ghost, you will have something eternal. Siling sa John 3:5, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That's why, mga kauturan, the promise of the Holy Ghost is the greatest promise God has ever given His people. Oh, gusto ta bala sang sini nga promisa? Mga kabataan, gusto naton ang Espiritu sang Diyos? Gusto ta bala mapun-an sang iyang Espiritu subong aga? Then mapalapit kita sa iya?
sa sining aga. I-open nato ng aton nga heart sa iya. Mag-surrender kita sa iya. Sa mga wala pa sang Holy Ghost, pangayuon naton sa buong aga kay Jesus. Lord, tagai ko sa ginapromisa mo sa amon. Puna ako sang imo espiritu. Pangayua kay Jesus. For the promise is unto you. Kin-promise na ni Jesus. Kinanglanta na lang gidya patihan, tuuhan nga mabaton ta ina nga promisa sa Dios. Kag sa mga naka-receive na sang Holy Ghost, kinanglanta gyapon mapunaan sang iya nga espiritu. Hindi ta pag-i-allow nga maging empty vessels kita liwat. Let's keep the Holy Ghost alive in our vessel. Let's keep the Spirit. Let's keep the fire burning. And sino gusto maka-receive sa Holy Ghost sa buong aga? So today can be your day. Because today is the day of salvation. And because the promise is still available. So this morning, I'd like to invite those who have not received the Holy Ghost yet na mag-worship gid kita sa iya. Hindi kita maghuya-huya. Hindi kita makulbaan. Hindi kita mag-conscious sa palibot naton. I-take taning chance nga maka-connect kita sa Diyos. Because today is an opportunity for you to meet Jesus Christ. So gusto taman sila maka-receive, mga kauturan, bulig kita tanan worship. Kung gusto natin mag-move ang Diyos sa subong aga, then we have to expect it. We have to anticipate it. Amen? So let's all stand and worship Jesus.